So, punta na tayo mga kaloys dito sa ating susunod na topic. Okay? Itong sinabi ng NBI director, okay, na 8 sa 18 ex-Marines naka-assign daw sa isang opisyal pero ayaw sabihin ng director. So bakit? Surprise ba? Surprise. So eto mga kaloys, yung dating DDS, okay, Secretary General ng PDP Laban ng kampo ng Duterte ay naging NBI. Tama ba yung pagpili ni Mrs. President or ni BBM dito? Siyempre insider siya eh. 'Di ba? Marami na nag-comment, "Naku, insider ito tapos in-appoint bilang NBI investigation." To, matindi ito. True enough, eto siya. Okay? Imbestigahan yung 18 ex-Marines. And meron na rin po kaming nauna pang sinabi na kanilang pinapahagingan na nakuha namin nung Friday po. Na sinabi na yung sa 18 yan, yung 8, hindi naman naka-assign kay Saldico, naka-assign sa kanya. Sa kanya. Diba? Ay, parang kanta yan. Sa kanya pa rin. Ganon. Sino po si kanya? Ay, hindi ko lang po pwede pang i-reveal Okay, yung personality. let's repeat. So, ayaw mo na niyang i-reveal mga kaloys. Bakit? Kasi nga, di ba, para hindi mag-alagutesa itong sinasabi niyang 8. Take note mga kaloys ha. Sa 8, unang findings nila, kasi 18 ex-Marines. Pero ang unang finding, ano lang doon, 14 lang ang ex-Marines based on record. So, ibig sabihin yung 4, budol. Di ba? So, doon pa lang, magda-doubt ka na talaga. Bakit kailangan lang sabihin 18 ex-Marines? Pwede naman 14 ex-Marines plus, ganun. Bakit kailangan talaga lang buuin? So, wala, na-booking na ang script, di ba? Tapos, kung 14 lang ang ex-Marines, tapos ngayon, okay, sinasabi na 8 doon ay hindi kay Zaldico, ibig sabihin nun, majority ng mga ex-Marines ay hindi kay Zaldico. So, kanino? Diba? Pero may hint na tayo dyan mga kaloys dahil nga nag-analyze na tayo before na may dalawa tayong nakita na nag-guard kay Sara, 'di ba? Na huwag kang lumapit kay Sara, 'di ba? Namukhaan. Right? So ito pala hindi pala 2, 8. Right? So diyan pa mga kaloys ay nabubuking na sila, 'di ba? Pero nauna tayo nag-analyze dun mga kaloys. Kailan tayo nag-analyze? Eto mga kaloys, balikan natin yung pag-analyze natin. Tayo po dito nag-analyze, hindi po tayo nag-news. So pag nakita kayong nag-comment na fake news ay hindi niya alam ang analysis at ang news. So eto mga kaloys, nag-analyze tayo 13 days ago about dun sa mga ipresentang mga pictures. At nabooking nga natin dahil hindi nila nabura yung brand ng phone. Balikan nyo ito mga kaloys. Okay, i-post ko dyan. Baka sa mga hindi nakapanood. Ito po yung analysis natin. Okay? Yung mga pictures in-analyze natin. So, as a summary mga kaloys, diba, pinakita ko sa inyo dun sa mga evidence nila na may isang box doon na nakalagay 2020. Galing sa IS International School. Diba? Tapos, iilan doon sa mga pictures, nakalagay yung brand ng phone. Diba, minsan pag mag-take ka ng pictures, may lalabas yung brand ng phone. So, binalikan natin kung kailan na-release yung phone. 2019. So, ang analysis natin dito, yung mga pictures na yan ay hindi sa time ni BBM, kundi sa time ng Duterte. Okay? Kumbaga, gawain nila, ipinasa kay BBM. Parang ganoon ang dating. And you have to take note, kailan pumasok sa Kongreso si Zaldico? 2019. Yung sino ba yung best friend ni Pulong? 'Di ba? Si Yap, 'di ba? Kailan ba siya naging chairman ng appropriation? 2019. Kailan ba pumasok si Pulong? 2019. Kailan naging issue yung 51 billion? 'Di ba, na budget kay Pulong sa kanyang distrito? 2019, 'di ba? Yung na 'yon, part na 'yon. And naalala niyo nung sinabi ni Zaldico, 'di ba? Nung nasa kampo pa siya ng BBM, 99.9% totoo yung 51 billion ni Pulong. So how come
alam ni Zaldico. Diba? So kung 51 billion ng mga kaloys, the probability is very high na ang kickback ay talagang malita-malita. Nag-gets yung point ko mga kaloys. Balikan nyo ito mga kaloys. So isa yun sa analysis natin, di ba? Na hindi yan sa time ni BBM. Kundi time nila, nakalimutan nila laburahin yung mga information na mag-lead doon sa kanilang kabukingan. Di ba? So mahina. Mahina sila mga kaloys. So tayo nag-investiga, nahuli natin. So eto mga kaloys, isa pang analysis natin. After doon mga kaloys, diba, nag-analyze pa tayo doon sa video. Okay, dito mga kaloys, na naging bodyguard ni Sara yung iba doon sa nagsasalita. Right? Dalawa ang nakita natin. So ibig sabihin nun, bingo tayo dito. Right? Kasi sabi no 8. Pero ayaw niyang sabihin muna. Siguro sabihin niya kay Sara yan, baka di ba? Or baka ipagurgur na. Or baka mag-missing sa Mugeros na yung iba. Kung sasabihin ng NBA director na tauhan niya ni Sara. Nagets yung point ko mga kaloys. Tama yung sinabi ng NBA. Ayaw mo niyang pa. Pero tayo talaga ay the probability is very high na kay Sara talaga yan. Kasi nakita natin dito di ba? Na nag-guard kay Sara. So comment ka dyan mga kaloys. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.